Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa oras na binigay nyo kasama namin kayo sa official launching po ng Save the Philippines Coalition na binubuo ng iba't ibang grupo. Basahin ko po muna yung output ng activity natin last Sunday when we launched the Save the Philippines Coalition. Ito po yung parang background ng organization natin. The Save the Philippines Coalition is a voluntary movement of Filipinos desiring urgent change in the direction of the country and its leadership to effect this new path. It is an alliance of individuals directly and actively working to save the country from the morass of moral, political, economic crisis hounding the Philippines under the Bongbong Marcos Jr. administration. It seeks to achieve a collective demand for the resignation of the President and withdrawal of the mandate by the sovereign people. It supports the constitutional succession to elevate the Vice President to chart a new path for the country under a new leadership. It recognizes the diversity of individuals involved in this movement. Thus, it promotes unity in purpose, participation, democratic discussion, building consensus, collective leadership, resource sharing, and flexibility in action. Ang iba siguro sa inyo, you might ask, what is the basis of unity? Alam natin, ang daming mga grupo ngayon that calls for the same advocacy. The Assembly listened and discussed the national situation and unanimously concluded that the country is in grave crisis morally, politically, economically, due to massive bad governance, abuse of power, corruption, and repression by the current administration. There is an urgent need to chart a new path to save the Philippines. PBBM needs to go as culprit of this morass. Uphold in effect the constitutional succession with the Vice President as the sole and only replacement. Assist the new leadership to institute urgent reforms to address the problems caused by the BBM's mismanagement and pursue a program of government to benefit the people and bring back the pride to the Filipino nation. About the organization. The Save the Philippines Coalition was initiated in response to the appeal of former President Rodrigo Roa Duterte to save the Republic. On November 23, 2025, it convened a General Assembly attended by not less than 515 individuals from all over the country and from all sectors united by its basis of unity. 31 individuals were nominated to its national leading body to deliberate, decide, and implement the trusts, plans, agreements, and decisions adopted by the General Assembly. Chosen were Attorney Vic Rodriguez and former Cabinet Secretary June Evasco as co-chairman. It has a secretariat and operations group led by the Secretary General to assist the national leading body and executive committee in implementing its plans, programs, and activities. The plans, programs, and activities are as follows. Number 1, hold a people's verdict, Marcos resign now. Withdraw the mandate rally on November 30 to intensify the continuing withdrawal of mandate and support by the sovereign people on the abusive and corrupt president. Number 2, broaden the ranks of Save the Philippines Coalition in all regions and in all sectors here and abroad among overseas Filipino workers. Number 3, continue the information, dissemination, education, and the Filipino people of the true state of the nation and the need to act to save the Philippines. Number 4, to utilize all available means to communicate
the messages of Save the Philippines and to thwart the lies, the deception by the administration and other groups proposing extra-constitutional succession plots. And lastly, to continue to mount various protest actions to redress the people's grievances against corruption, abuse of power, and repression of the people's legitimate rights to peaceably assemble, and of freedom of speech. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So may we also hear some words of support from my co-panel here today. Magandang umaga po sa mga nandito. Maraming salamat sa inyo na talakay ni kasama rito yung dahil ang bakit nagbuo nitong Save the Philippines Coalition. Kami naman bilang nasa labor sector ay isa lang sa mga kasama sa nagbuo nito. Ngayon, tama-tama naman napapanahon sa November 30 ay kaarawan ni Andres Bonifacio na yan ang tinuturing na bayani ng mga manggagawa. Kaya po kami nagkaisa na maglungsad ng isang pagkilos para pangunahin na gulitain yung kaarawan ni Andres Bonifacio. Pangalawa, bilang mga manggagawa, nakikita naman natin na yung kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa na talamak sa korupsyon, isa sa pinaka na-epektuhan ito at nagsasuffer nito ay yung mga manggagawa na talakay ko nga nung nakaraang linggo na yung usapin ng nakawan sa gobyerno, iyan ay pera talaga ng tao at yung taxes na nanggagaling sa mga manggagawa ay kinukuratot lamang nitong mga nasa gobyerno. Sapagkat tayo naman halos lahat nagbabayad ng buwis. Pero sa halin ng mga manggagawa, hindi pa namin sinusweldo, halos nakalaan na para kuliktahin. Samantalang yung ibang mga kababayan natin, may mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax. Kaya minabuti namin na lumahok dito sa panawagan sa November 30 at siguro sa sama-samang pagkilos, baka pakinggan na tayo ng pamahalaan sa pamumuno ng BBM na dapat mag-resign na. Mag-resign na sapagkat hirap na ang mga Pilipino, lalong-lalo yung mga manggagawa. Kaya sa hanay ng mga manggagawa, Labor Power Movement, traditional naman po yan. Nag-iipon-ipon kami sa Liwasan Bonifacio. At kung ano man ang magiging pag-usapan, sapagkat maraming nakatakdang pagkilo sa November 30, di ba? May possibility na magsama-sama kami. Basta ang amin maliwanag. Sapagkat alam natin lahat ng iba nagrarami dyan, anti-corruption, may corruption, pero ayaw tukuyin kung sino yung mastermind ng corruption at hindi na nanawagan na mag-resign. Diba? Sa amin, klaro. Diba? May corruption, may ninakaw na pera, dapat managot yung responsable at yung mastermind. Kaya nandito po kami at sa November 30, kung ano man ang kaisahan, diba? At magsasama-sama kami, basta maliwanag
ng sasamahan namin, ang panawagan ay ikaw na si Pangulong BBM. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula po sa Federation ng AGLO, Association of Genuine Labor Organization. Alam po ninyo, sa hanay ng mga magagawa, no? Bagamat iba-iba kami na tindig ng mga organized labor sector, no? Nagkakahiwa-hiwalay kami, pero nagkakaisa na mayroong korupsyon. No? Ngayon, daman-daman na namin sa mga factory, no? Itong kagawan ng nalikha ng gobyerno, no? Marami na pong nag-shutdown at natanggal sa trabaho. Lalo po yung may kontrata, yung aming union sa DPWH, tigil na po ang operasyon. Ilan po ang nawalan ng trabaho? Tinigil na po talaga. Da? Sa peso doon sa Batangas, rotation na po ang pasok. Dahil hanggat hindi natitigil itong politika nito, hanggat hindi namin resolbahan at hanggat hindi bumababa si BBM, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Marami pong mawawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. May hanap buhay ngayon, ang isa sa daing namin, ganun pa rin, contractualization sa manpower agency pa rin. No? Hindi na may kublian. Talama. Binigyan pa ng malaking krisis dito sa graft and corruption. Kaya kami natutuwa sa pamamagitan ng pagbubuo ng Broad Alliance sa Save the Philippines ay sinusuportahan ng itong alyansa na ito, itong laban ng mamamayang Pilipino at itong magaganap na November 13 na pagkilos ng mga manggagawa sa Liwasan Bonifacio at ibig sabihin magsama-sama at suportahan itong panawagan na ito. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kasama at sa ating mga kasama sa table. Ako po si Ka Anthony Del Rosario from Reforma Pilipinas. Sa pangunguna ng aming founding chairwoman si Ms. Vivian Perez. Alam niyo po, ang Reforma Pilipinas dahil po dun sa deep desire na yung makamtan yung tunay na pagbabago sa ating bayan. 2016 magkakasama na po siguro tayo lahat, no? Pero sa amin sa Reforma Pilipinas, binibigay po namin yung 100% na suporta. At nakikita po namin, no, yung kumbaga masaya at naniniwala ang samahan dahil sa nangyaring coalition na ito. At least kahit paano nakakita tayo ng pagkakataon ba at pag-asa at alam natin very soon may mangyayaring maganda sa ating bansa, no? Dahil sa ating pagkakaisa. So ang parang we are in a situation that we have no choice but to end up the leadership of PBBM. So ang Reforma Pilipinas po isa lang. Kumbaga ang position po namin, the only way and the only solution is Marcos resign. So, yun po yung stand and position po namin. Maraming po salamat. Good morning, everyone. I'm Cathy Cortez Maluya, Regional Chairman ng MAISO. I just want to announce and invite the Cebuanos kasi may this coming November 30 may dito, no? Sa Manila. But yung sa Cebu, we opt to have the activity on December 1. Save the Philippines, Cebu Rally and Caravan. Coalition-wide activity with aligned parallel groups supporting the BBM resign call.
Participants must follow marshal's instructions, prioritize safety, and uphold maisog conduct. Packet rally immediately after the caravan. So yun, magtipon-tipon kami sa Cebu on December 1. Yun lang yung ano po. Salamat po. So before natin i-open for questions, dagdag ko lang din po, kami po sa Mindanao at sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, marami rin pong activities na protest na gagawin sa iba't ibang region, iba't ibang provinces. The same din po ang panawagan, no? BBM resign, and we follow the constitutional law on succession. Thank you. Bubuksan na po natin yung Q&A. Yung gusto pong magtanong, pwede po approach na po dito sa lead na sa member po. From Manila Times. Hi po, good morning. Hello, good morning po. Good morning po. First question lang po, paki-clarify lang po kasi ina-allege kayo ni Montulfo na bayaran daw kayo ng China. Kasi yun yung lumalabas din sa last week daw na last week na post sa Facebook na ito daw pong grupo na ito ay parang grupo daw po ito ng mga binayaran daw ng China. His words, not mine. So, pakiklaro lang po kasi yun po yung kumakalat ngayon na parang ang dating po, this China funded daw ng China or na para daw tanggalin si BBM at iupo si MP Sara. Ako muna, attorney ba? Kita-kita naman po, no? We come here and we have our background, no, kung sino kami. So definitely, walang nagpapan sa amin. Sarili namin, ako from Davao pa po, I flew in this morning, no, with my own resources. Number two, bakit iniiwas natin yung issue? Di ba? Hindi ba natin nakikita na grabe na yung corruption? Grabe na yung moral compass ng mga tao. Yung mga kabataan natin ngayon, ako meron akong 2 anak. Anong klaseng kinabukasan ang gusto natin makita nila? Gusto ba natin may impunity? Sa BARM alone, no? A few days ago, 7 members ng MILF, Moro Islamic Liberation Front, na massacre. Bakit siya na massacre? Dahil sa issue ng lupa. Yung pamilya nila, they thought na nagkaroon na ng Bangsamoro Organic Law, they can go back to their own land. No? Unfortunately, nung bumalik sila doon, yung details hindi ko na discuss, pero I can still remember in 2015, 2016, yung mga tao sa Pikit, North Cotabato, no? A certain Abdul, no? May hawak-hawak siyang placard. Peace is within our hands. No? They were hoping na magkakaroon na ng peace sa Mindanao at sa BARM. Pero anong nangyari? Series of killings. No? Data from our research shows that the level of killings, no, tumaas 1.8, 1.7, no, from PNP and AFP itong records. Ang killings sa BARM alone, every day. So the vertical conflict na arrange na yun, naayos na, yung away ng MNLF, MILF at gobyerno. Pero ang conflict na yun is yung horizontal. Meaning to say, clans, families, MNLF versus MNLF, MILF versus MILF. So hindi na kalaban yung gobyerno, pero na-worsen yun. So, ito kailangan ka ba bayaran ng China para makita mo yung katotohanan, yung paghihirap ng mga tao? No? Parang, it's so illogical, no? Kahit siguro ang grade 5 student, nakikita si Presidente, resign ka na, you're fired. No? Yun ang mensahe ng bawat Pilipino. Attorney. Okay po. Maraming salamat. Maliwanag naman, no, na yung grupo ito ay hindi binabayaran. Unang-una, nabanggit din ni kasama rito na sarili nilang initiative. Diba? Wala nagbabayad. Kami sa labor group, no, nabanggit po kanina, traditional yung pagrarally namin, taon-taon yan sa araw ni Bonifacio na wala nagbabayad. Mayroon kami sariling budget yan para sa organization. Diba? Ngayon, sino ba yung mga nagsasabing babayarang grupo ito? Di ba? Baka baliktad po. Ang tingnan natin, di ba?
bakit di nila sabihin na yung mga ibang nagrarally yung mga binabayaran? Diba? So, yan po ay bahagi lang ng propaganda, paninira, sapagkat, di ba, itong grupong ito yung totoong nagsasabi na dapat tuldukan na yung korupsyon at ang solusyon yan, bumaba na si PBBM para magkaroon tayo ng panibagong liderato. Ngayon, siyempre hindi maiiwasan na sasabihin ng mga administration na kaya nagrarally yan, pabababay si BBM dahil gusto nila si Sara. Pero maliwanag naman pa ulit-ulit eh. Diba? Gusto natin katahimikan, constitutional succession. So, nasa matuwid, nasa tamang direksyon po tayo. Wala tayong pamimilian eh. Pagbaba ni BBM, alam ka naman kung sino-sino nilalagay mo dyan. Of course, si Bibi Sara, sapagkat yan ang tinatadhana, ay yan ang nakalagay sa saligang batas. So, yan ang ginagamit nilang argumento. So, sabihin natin, totoo naman. Diba? Pag bumaba si BBM, magkikinabang si Sara sapagkat yan ang sinasabi ng konstitusyon. At ang magkikinabang, tayo mga mamamayan na naghahanap ng totoo, hindi corrupt na gobyerno. So, yun po yun. Kaya, huwag po tayong maniniwala na kami ay, sabi nga ni kasama ko ito, itsura ba namin binabayaran? Di ba? Itsura pa kami mga bayaran, lalo kami sa mga manggagawa. Unang-una, tanongin nila, sino ba yung magpabayad? Dear General, yung China, pinabayaran daw kami. So, maliwanag po yung propaganda. Kinakailangan, paliwanag natin, labanan po natin yan. Kung mayroong mga bayaran sa mga nagrarally, maliwanag, hindi po kami yun. Hindi kami yun. Opo. Maraming salamat po. Actually, sir, ito pa isa pang follow-up question. Kasi ang sinasabi ng mga kaliwa and the Dalaws na hindi raw fit si Vice President kasi daw sa issue daw ng mga confidential funds. Weird na sa So, mga nangyari sa kanya. Weird na. I mean, what can you say about doon sa sinasabi ng mga kaliwa at ng mga dilaw? Kasi yun yung ano nila, yun yung reason nila why they are pushing for resign all and a quote-unquote National Transition Council daw, composed ng mga, sabihin natin mga grupo na kaalka-kali nila. What's your take on it? Well, that's very illogical, ano? Kasi yung mga yan, una yung mga sinasabi mong dilaw or yung mga pink, yan yung mga hilaw na dilaw. Alam niyo ba na bakit? Naunaw sila kasi yung 1980s na combination ng Constitution, Cory Aquino Constitution yan. So dapat irespeto nila, di ba? Ako, our family supported Ninoy and Cory. I was a political appointee of Noynoy Aquino during this time. But Duterte, hindi niya inisip yun. Nung in-appoint niya ako as part of this team, hindi niya inisip na dilawan ako o ano, di ba? Pero ang inisip niya, ano yung pwede kong mayambag? Ano yung pwede kong maitulong? Pangalawa, pwede naman natin makita yung track record ni Ma'am Inday sa Davao City. Davao City, before she stepped in, ang laki ng deficit. Pero within her term, natapos niya na walang zero utang, zero debt ang Davao City. And then, pangatlo, yung issue ng confidential fund, I think paulit-ulit lang yan. No? Meron namang COA, no? Kaibigan ko rin si Heidi, no? Ang mga Heidi yung sa COA dati. Nakikita ko yung mga post niya. Pero hindi niya dinidiscuss yung legality. No? Hindi dinidiscuss yung opinions ng mga auditors. So, we respect them. But, ano ba, may kaso bang nakafile sa ombudsman? May kaso bang nakafile na yung ina-allege na sa kanya? Kasi kung meron, pwede natin pag-usapan. Pero kung wala, bakit hindi natin tingnan yung trillions of pesos, no? Flood control, and all other corruptions. No? Why do we turn a blind eye on this? No? At one time, nagsusulat din po ako sa lobbyist, ang sinasabi ko yung selective outrage. No? May mga kasamaan tayo ako, may mga kasamaan ako, mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan. Bakit they turn a blind eye doon sa nakikita natin?
yung mga nangyayari ngayon sa barn. Ako, I'm more concerned because I'm from barn. Nandun yung pamilya ko, nandun yung my whole family, no? So ano ang magiging kinabukasan natin na kung saan mismo ang MILN ngayon ay watak-watak, nag-aaway. Sino may kagagawa niyan? So yun yung gusto natin ipabot sa lahat na yung issue na bakit lagi sila nagpropaganda na iniiwas yung issue. Yung sa kaliwa naman, well, alam naman natin dahil dun sa LCAC, talagang in Mindanao, zero insurgents, ano? And because of the programs of President Duterte and her daughter, no, Vice President Inday Sara. So, huwag tayong magpadala doon sa mga kasinungalingan. Huwag tayong magpadala doon sa mga black propaganda na the way we do that, the way we focus on that, tumataas yung inflation, tumataas yung unemployment. No? Ang worst pa dito is yung morality, no? The moral compass of our country. How can you have a president na mismong kapatid niya nagsasabi na addict? No? Hindi ko ma-comprehend. No? Yung mga kaibigan kong mga bishops, mga kaibigan kong mga nasa simbahan, why do they focus on si Inday Sara? Wala naman siyang issue ng EJK. When she was a mayor, wala, kung may gina-consider, she's very willing to solve the problem of drugs in a peaceful and more rehabilitation po, yung kanyang programa para doon. Thank you. Question, sir? Thank you. Next po, Jeremy. Okay, sa Jeremy. 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 Okay, sige. Wala na. Jeremy. Sino muna po? Busy ka nata. Ikaw, sige. Sino po? Ay, sige ka ba? Hello po, magandang umaga sir. Sir, Pinapit lang yung microphone. Lapit sa mic. Hello po, kababayan Kate sa YouTube and sa iba't ibang platform ng social media. Mga sir, ang tanong ko lang, ano po yung magiging contingency plan po natin kung sakaling maulit na naman yung September 21 maguluhan? Kasi yung nangyari po ay pinaratang noon sa grupo natin yung mulo na ginawa po nila. And yung pangalawa po, hanggang kailan po magrarally yung Save the Philippines Coalition dahil si Claire Castro ay nag-announce na po na hindi bababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Yun ang po. Hindi ko makapas. Okay. Maraming salamat. No? Tama po yung tanong nyo sapagkat nung September 21, nakita natin yung kaguluhan. Maliwanag naman na hindi kami kasama rin sa grupo kung saan nanggaling yung mga nanggulo. Kami po ay nasa Liwasang Bonifacio at nag-marcha kami from Liwasan. Nakarating lang kami ng not Minyola. Recto. Recto, Corner, Moraita. Right. Sapagkat nakabarikado na yung mga pulis doon eh. Actually kami ang ginugulo eh. Kaya nga, sa hanay namin, lalo sa mga manggagawa, diba, iniisip namin, no, para hindi maulit yon, diba, may martial kami mga sarili at napatunayan namin nung September 21 po yan. Kaya dito sa darating na November 30, sa linggo, sisiguraduhin namin na yung hanay namin hindi mapapasukan ng mga manggugulo. Sapagkat yan, may mga kumakalat sa social media na guguluhin daw. At organized po yung namin, organized labor. At sigurado kami na kung mayroong manggulo, hindi po manggagaling sa hanay ng grupo ng coalition. Lalong-lalo sa hanay ng mga manggagawa. Question. Question na lang sa pangalawa. Pangalawa, sir. Ay, pangalawa. Well, alam naman po natin na
May mga tao na kapit tuko, di ba? May mga tao na walang hiya. May mga tao na talagang walang konsensya. So, ang pwede na lang natin gawin is we have to be consistent. November 30 might not be the day. So, continue. We will continue this until the entire Filipino people, no? Kasi isa lang naman siya eh. Tayo, ilang milyon tayo. We decide that he is ours. Umalis ka na dyan. We will not stop until that day comes. Thank you, sir. Yes, sir. Next. Good morning po. Para po kay sir. Katanungan ko lang po sir, ano po yung masasabi natin kung if ever po sa inyo pwede po sagutin? Na instead, automatic na sa batas naman po natin na if ever na bumaba ang presidente, matik po yung vice president ang po. Ano po yung masasabi natin na pinapakalat po nila ngayon na kukuha sila ng caretaker para mahawakan ng Pilipinas at yung SAO man po? Ano po yung masasabi niyo? Well, may konting kaalaman din ako sa law. No? At one point in my life, I studied law. Hindi lang ako pumasa ng bar. Pero it's another life. Yun nga, wala sa batas yun eh. Di ba parang ano ang magiging mandate niya? Sino yung mga tao mag-decide na siya ang magiging caretaker? Ano ang mandato nila na gagawin nila yun, di ba? So meron na tayong 1987 Constitution. Bakit baguhin pa natin? Bakit pa tayo gagawa ng panibagong solusyon? Na meron namang solusyon dyan na nanggaling kay Cory Aquino. No? Kung totoong dilawan ka, no, yung 1987 Constitution ay produkto ni Cory Aquino yan. No? Bakit hindi mo respeto? Alam niyo, isinusubo tayo doon sa maraming grupo, Dilawan, Makabayan, doon sa resign all. Parang hindi, ayaw sundin yung saligang batas. Kasi pag hindi natin sinunod yung saligang batas, ano mangyayari sa atin? Mas magulo. Ayaw natin ang kudita. Di ba? Ang sa atin, sundin natin kung ano ang nakatakda sa saligang batas. Nagkataon lang si Bibi Sara, yung Vice President, na ayaw nilang iupo. Di ba? So, susunod tayo sa saligang batas. At kung hindi talaga magbibitiw si BBM, tuloy-tuloy naman itong pagkilos na gagawin ng hanay ng mga manggagawa at itong Save the Philippines Coalition. Yun lang po. Follow-up question. Follow-up po. May follow-up question lang po ako. Ano pong, para po sa inyo, ano po yung dahilan bakit ayaw nila kay BP Sara? Kasi pinagdidiinan nila talaga na pag bumaba si PBBM, ibang ipaupo nila na automatic naman dapat talaga si BP Sara. Napaka-ano po eh, parang napaka-obvious po, opinion lang po. Maraming salamat. Alright. Salamat. No? Actually, malalim ho yung rason kung bakit ayaw nila kay BP Sara. Hindi lang yun po yan. Ha? Kung makikita natin, di ba, sa panahon ni PRD, di ba, nakita nila yung style ng governance eh. And Sara is Duterte. Una-una, sino ba ang umaayaw sa mga Duterte? Diba? Number one yung mga oligarko eh. Maliwanag po yan. Diba? Yan ang number one na umaayaw sa mga Duterte. Sapagkat, human nature naman yan eh. Diba? Status quo gusto nila yung ganitong lipunan na walang bumabangga sa mga oligarko na sila may control ng Pilipinas. Politically, economically. Di po ba? Okay. Ngayon, pangalawa, may ibang sektor pa. Diba? Huwag sana ma-open yung kung may mainstream media rito. Diba? Medyo karamihan naman din ay ayaw sa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat sa panahon ni Duterte, diba? Hindi siya sumasang-ayon doon sa kalakaran. Diba? Sapagkat alam naman natin na kahit na yung mainstream media natin ay hawak din ng mga oligarch. Diba? Okay. Pangatlo, bakit ayaw? Itong mga ibang nagrarally, itong mga dilawan at saka hilaw na dilawan.
Ayaw nila sapagkat pag nakaupo si Sara, baka wala na silang pagkakataon na makabalik sa pwesto sapagkat alam nila yung style of governance ng mga Duterte na gusto ng mga mamamayang Pilipino. So, yan ang kinakatakot nila eh. Kung makikita ninyo, resign all. Kaya, corruption daw. Pero ayaw mo ituro kung sino yung corrupt. Diba? Nakapokus sila doon sa maliit na sinasabi nila 155 millions na confidence na kinurap doon ni BP Sara. Samantalang maliwanag na may findings na ang kuha. Walang corruption po niya. Diba? Gawa-gawa na po yan ng mga bayaran doon sa Kongreso. Diba? Pinagtulong-tulungan. At matas lang nila, hindi sila nagtagumpay. Okay. So, malalim po yan. Malalim po yan. Diba? Kaya itong mga iba-ibang mga nagrarally, diba? Hanggat maaari ayaw na nang maglasahin si BBM, sapagkat umaasa pa sila na baka sakali pagdating ng 2028 election, diba? Magkaisa sila, common enemy nila si Sara, pagtulong-tulungan at matalo sa eleksyon. Pero ang katotohanan, habang tumatagal at na-expose itong grabing korupsyon sa gobyerno, lalong lumalakas si Duterte. Sapagkat hindi po nangyari sa panahon ng pamumuno ng mga Duterte yan. Kinakasangkapan na nila yung human rights violation. Si BP Sara, hindi naman siya involved yan. Pangalawa, hindi naman totoo po yun na murder si PRRD. Di ba? Oh, nakita niyo naman, ang bilang nila, ilan daw ang pinapatay? 36,000 kami ng mga dilawan. Di ba? Pero ang nakasamparo sa 46 lang ata ang totoong kaso. So lahat po yung paninira. Kaya kung ang tanong, bakit ayaw na ayaw ni BP Sara? Yun. Sabi natin, number 1 yan. May kontrol ng politika natin, mga oligarch. Ayaw nila talaga sa mga Duterte. Dahil gusto nila manatili yung ganitong kalakaran. Kasama na yung mga politiko natin. Human yun yun. Nandiyan ka na eh. Asarap ng buhay mo. Eh bakit may lalagay si Sara Duterte pag nilagay mo si Sara dyan? Saan sila pupulutin? Mga korap sila eh. Ayaw ng Duterte sa korupsyon. Di ba ba? Tama. Ayaw nila Duterte sa korupsyon. Kaya ayaw nila makaupo ang isang Duterte. Marami. Yun po. Salamat. May nagtatanong pa po ba? Follow-up po, isa pang question po. Sir, makaganda po kasi kayo po sumagot. One time po kasi sir, nagkaroon po ng forum dito rin po sa Club Filipino. Then I'm asked Attorney Conte. Isa po ako doon sa nagtanong sa kanya na hindi niya ako sinagot. Masabi ko sa kanya, they always demanding na kawawa yung mga biktima ng extrajudicial killings. Dito sa kabilang kwarto yan. That's why I asked him. Tinanong ko po siya, sabi, you always asking kawawa yung biktima ng extrajudicial killings. Paano naman yung biktima ng mga adik? Deserve ba nila na mamatay sila yung mga bata? Tinanong ko po yan. Kaya that's why, tatanong ko po sa inyo kung ano talaga ang punto ni Atty. Conte. Bakit always saying extrajudicial killings, kawawa yung mga biktima? Paano naman yung mga bata? Deserve ba nila i-rape sila ng mga adik? Comment lang po sir. Yung sinasabi nilang extrajudicial killing na yan, actually, hindi naman totoo yan. Yung mga namamatay o napatay, lumaban sila, inkwentro po yun. Diba? Maliwanag naman ng policy ni PRD nung araw. Kung matatanda ninyo, pinaka-isang sensational kaso ng sinasabi nilang pinatay, yung Gian. Gian. Ang totoo po niyan, diba? Hindi sanction ni hindi pinapayagan. Nakakulong yung mga pulis. Convicted po sila. Diba? Kaya, kung babalansihin natin, diba? Human rights. Ako po, galing din ako sa lawyer din ako ng human rights ng araw. Diba? Hanggang ngayon, siyempre, pagtatanggol natin yung karapatan ng tao. Diba? Unang pinapatay si PRRD, diba? Na dahil suspected ka lang, suspect ka,
kaya lang tinutuwis ka ng pulis, lumaban ka, kaya ka napatay. Pero ilan ba yung mga biktima ng mga adik na yan bago sila napatay? Di mo ba? Kaya tama lang, hanggang ngayon, di ba? Tama lang. Dapat tuloy-tuloy yung kampanya laban sa illegal na droga. Basta maliwanag ang policy, susunod lang sa due process. Di ba? May due process. Additional lang po dun sa sinabi ni Ator. Sa akin po yung personal experience ko to, no? Na nakita ko. Kasi I'm from Mandaluyong po eh. Kasama po sa peace and order. Yung mga na-biktima na yun, kasi yung tingin ng attorney na yun, parang masyado makitid. Diba? Ang tinitingnan niya lang, yung side nung napatay. Pero, yung isang tao na napatay, di ba? Pero hindi niya nakikita kung ano yung effect, yung bad effect nung ginawa ng isang tao na yun. Yung isang tao na yun, 10 tao ang kasama niya sa pamilya o sa kapitbahay na naapektuhan niya. Kaya ako mismo, personally, sabi ko, doon sa mga namamatay, nakita ko eh. Ano ba, fresh pa yung dugo. Mag-observe ka dun sa situation, dun sa nangyari. Marami kang maririnig, buti na lang, namatay na yan. The point is, hindi tayo natutuwa na, di ba? Pero, yung realidad na namatay yung tao, mas marami natutuwa. Bakit? Kasi nga, matitigil na yung ginagawa niyang kagapuhan, yung malaking effect yung ginagawa niya, di ba? So ako, pabor ako sa ganon. Pero hindi po yan inutos ng ating mahal na presidente during that time. Kasi actually yung na-observe ko nun eh, di ba? Walang utos dun sa taas. Talagang gago lang talaga yung tao na yun. No, matutuwa kung sino yung kapamilya, kung sino yung na biktima ng tao na yun. Yun lang po. Question pa po from media lovers. Good morning. Despite po na ang Philippine government ay nag-withdrawal ng tribunals, noong isang araw sa brigada po ay nag-urge si Congressman Abante ng travel aid sa mga witnesses. Pero nung nangyari po yung kaso na inihain nila yung war against drugs, ay marami pong lumabas na yung pictures na pinapakita ng mga witnesses, marami pong mga OFW na nagre-reklamo na yung mga pinagawa kanilang mga photos ay mga pictures po nila. At marami din pong mga lumabas sa social media na yung mga namatay ng iba ay hindi nangyari nung panahon ng drug war. So, ano pong comment nyo doon? Paano po, sa likod po na may allegation na hindi po sila, yung mga nandun na sinasabing namatay, ano pong may komento nyo doon sa pag-urge ni Abante na magbigay ng travel aid sa mga witnesses na ito kung hindi, ilan sa mga iyon ay hindi naman po legit na namatay. Thank you. Okay. Actually, wala sa control natin yung usapin na bibigyan ba ng panggastos o pamasahe para pumunta sa Dahig. Diba? Alam naman natin na ang may pakanang lahat nito ay gobyerno. So, susuportahan nila yan kahit na hindi totoo na yung mga pupunta roon ay hindi naman talaga kamag-anak ng sinasabing biktima ng drug war. In fact, tama po ang sinabi ninyo, di ba? Iilan lang naman talaga yung namatay tungkol sa kampanya laban sa droga. Problema nila, pinagsama-sama nila lahat ng kriminal na napatay. Yung sila nagpatayan, dumami yung bilang. Kaya kung ang tanong, dapat ba? Well, dapat hindi. Pero
wala sa kultura natin, wala tayo sa posisyon na magpigilan yan sapagkat gobyerno yung gagastos yan sa mga witnesses na yan. Whether magsasabi ng totoo o kasinungalingan. Ganun po ang sitwasyon niya. Thank you. Yes, sir. Good morning po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto ko lang pong itanong sa inyong apat, especially the representative coming from farm. I'm also belong to the farm. I'm from Lano del Sur. Gusto ko lang pong itanong sa inyo kung ano pong magiging komento nyo sa mga pinapalabas ng mga iba't ibang universidad dito sa National Capital Region and also sa mga bishop, mga Catholic bishop and different churches sa ating bansa na parang lumalabas na sabihin na natin na they are against Vice President Inday Sara Duterte to be the next president of the Philippines. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa katanungan. Well, hindi naman po siguro lahat. No? Kasi may mga nakakausap din tayo na naiintindihan nila yung situation. Pero yun nga, yung sinasabi nating selective outrage nila, yung galit nila sa mga Duterte, madadamay lang si VP Inday Sara. No? Yung reasons nila, no? However, kumbaga, they have their own way of looking at things. So, malalim po ito na consciousness na minsan kasi pag taga Mindanao ka, ibang tingin sa'yo ng taga Luzon. Diba? So, with all due respect po sa mga kaibigan natin, mga kasamahan natin sa Luzon, o sa, especially sa Metro Manila, na sometimes parang merong ang tawag dito, yung prejudice. No? Kasi, Bisaya, no one believes na maging presidente si President Duterte, si Tatay Digong. And ngayon, ang kanyang daughter, the only vice president, no, is no other than former vice president and President GMA ang nagsabi, no, ang nagbigay ng recognition na si Vice President Sara lang ang may pinakamalaking boto. Even malaki pa kay BBM sa buong history ng elections natin. So yun, so I'm sure may mga kanya-kanyang reasons yan, yung Catholic Church, yung mga ibang grupo, mga universities. But it's all, they have their own narrative, they have their own way. Meron silang sariling pagtingin sa nangyayari ngayon. Na yung ang gusto ko sana is may time na mag-dialogue, mag-usap tayo. Huwag yung parang sige na lang tayo nag-aaway, no? Sige na lang tayo parang pataasan ng ihi, no? Parang hindi ko rin maintindihan bakit akademya pa naman yun. Doon yung mga anak natin nag-aaral, doon yung mga kabataan natin nag-aaral. Pero ganun yung pagpapalaki sa kanila. At one time, when we were campaigning for the ball, for the enactment of the Bangsamoro Organic Law, kasama ko sila lahat. May mga trainings, mga workshops, conferences. Pero nung usaping Duterte, doon na kami parang nagkakaibang ang stand. But siyempre, sa demokrasya naman, kailangan natin irespeto yung point of view ng iba. Ang sa akin lang is, magbigay tayo ng space for us to talk, for us to, hindi tayo magdebate. Kasi walang reason bakit mag-debate tayo. Let's have a dialogue. The same thing as we do inter-religious dialogue. Maybe it's about time that we also have an political dialogue. Mag-usap tayo. Kasi at the end of the day, ano ba yung basis natin? Tulad po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition. Magkakaaway yan. Dati talagang grabe ang gulo ng pinagdaanan namin. No? May iba hindi nagsasama sa isang table, magano. Yung iba nga, yung tulad nung Marcos alis dyan. No? Sila yung unang-unang nanawagan talagang na umalis si Marcos. So talagang we recognize that. Yung maisog naman po, yun yung unang-unang grupong nagrarally at na-disclose nila yung issue ng corruption, no? Si Congressman Sid Umaf. No? So, at the end of the day, ang isipin natin, huwag yung sarili nating interest. Huwag po yung pride. No? Kasi karamihan talaga sa Pilipino, pride. No? Pride. Kahit sa bar, alam po niyo yan, pride ng mga Pilipino.
why don't we set that aside and think, no? 3 years lang naman eh. Kung uupo si Inday Sara ngayon, and then 2023 nag-election, bakit takot sila na talunin si Inday? No? Kasi kung maganda yung programa nila, maganda yung mag-present nila sa Filipino people, then wala silang dapat, they should not be afraid. Kasi yung iisip natin ngayon dito is yung kinabukasan na natin yan. Hello. Wala na pong questions. Questions po? Wala na po. Sir, last one question po. Sir, ilan po bang groups ang expected natin na darating po sa November 30 dito po sa Liwasan? At gaano po ba tayo? Expecting natin, ilan po ba yung mga darating na mga kasamahan po? Well, grupo ang tinatanong, no, yung kabuuan. Maraming grupo po yan. Sapagkat coalition naman tayo. Coalition naman. So, yung Liwasan kasi, majority yan, of course, mga galing sa labor sector. Ngayon, kung tinatanong nyo kung mga ilan yan, ay inaasahan namin, di ba, na hindi bababa ng mga 10,000 po yan. Magkasama-sama lahat. Opo. 10,000 siguro. Sana lumaki pa. Sana sumubra pa. Opo. So, ganun po ang expectation ng coalition for Sunday mobilization. Salamat. Wala na pong questions. Ngayon pag, sir, linawin lang daw po natin, sir, yung mangyayari sa November 30. Okay. So, yung sa November 30, nationwide po ito, no, na rally. Nationwide protest calling for BBM to resign or to step down. Pangalawa, bawat grupo may kanya-kanyang plano. Ang iba sa Liwasan, ang iba sa Exo Shrine, ang iba sa Luneta, no, mga gano'n. So, marami po ang mga mangyayari. Ang Save the Coalition po ay, ang gusto kasi natin, yung normal, no, yung natural na paglabas ng mga tao. No? So, klaro yung mga permits, nandiyan yan. So, di ba? Pero, based po sa studies natin on social mobilization, no, mga rallies, things happen out of the blue. No? Tulad ng nangyari sa Nepal, no? Nangyari sa Indonesia, or even yung EDSA 1. No? Wala pang cellphone nun, pero yung mga tao lumabas. No? So, kung saan man po yung point of convergence nating lahat, yun po yung malalaman natin sa 30. No? Kasi the way we look at it, karamihan sa atin, sinasabi nila, nagra-rally na naman, wala naman nangyayari. Pero hindi po, naniniwala po kami, this is the time. Ito na po yung time na mamumulat na po yung mata ng bawat Pilipino. Yung mga kapatid natin sa Mindanao, nagra-rally sila. Kapatid natin sa Visayas, and dito sa NCR. And dito sa NCR, makikilala naman po muli ang reason, no, na yung mga Pilipino po ay totoong matatapang, maka-Diyos at maka-tao. Maraming salamat. Wala pong questions. Okay. So, thank you very much for your time and participation. On behalf of the Save the Philippines Coalition, we extend our sincere appreciation to all the members of the media, bloggers present today. Your questions, attention, and continued engagement are vital as we move forward with the initiative we have presented. This concludes our official program. Should you require additional statement, clarification, or interview opportunities, our communication team will be available to assist you outside the venue. Then, meron po tayong food and gusto natin. Thank you very much.